Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mike Busran at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang tumingin si Aaron sa ibaba, ang mga sundalo na hindi dumating at masaya pagkatapos na makinig sa unang kalahati ng pangungusap ay hanggal sa lugar. Mag-iwan ng braso. Gusto ng Aaron na umalis sila ng braso. Ito ay medyo sobra. Bakit? Hindi ba pwede? Malamig na ngumiti si Aaron, para maging isang kapatid, kailangan mong gawin ang lahat ng iyong makakaya. Hindi mo man lang maalis ang iyong braso. Ano pa ang maaari mong asahan? Pagkatapos ay sinulyapan ni Aaron si Child Ruyo. Si Child Ruyo ay abala din sandali, ngunit ngayon ay makikita mo na hindi isang taong Han ang hindi nagbibigay ng mukha, ngunit isang braso lang. Gagawin ko ito. Sasama din ako. At ako. Ilang tinig ng mga tao ang direktang sumabad sa mga salita ni Aaron. Sa pagbabalik tanaw, ilang tao sa grupo ng mga sundalo ang unang tumayo. Kasama ang pinuno, unti-unti, parami na rin ang tumayo. Itinaas nila ang kanilang mga kutsilyo sa kanilang mga kanang kamay at handang hiwain ang kanilang kaliwang braso anumang oras. Sumulyap si Aaron. Mayroong hindi bababa sa kalahati ng mga tao na tumayo, hindi masyadong marami, ngunit ganap na marami. Tumanggaw na may kasiyahan, maaari ka nang magsimula. Nagkatinginan ang grupo ng mga taong nakatayo matapos marinig ang talumpati. Sa wakas, pinasigla nila ang isa't isa, kinagat ang kanilang mga ngipin, pinagkrus ang kanilang mga puso, itinaas ang kanilang kutsilyo sa kanilang kaliwang braso at pinutol sila sa lugar. Tara na. Napapikit ang lahat at malamig na sumigaw. Biglang hahawakan ng broadsword ang kani-kanilang kaliwang braso, may kakaibang hangin ang tumama. On the spot, naramdaman na lang nila na ang lakas ng kanilang mga kamay ay biglang tumagilid sa ilalim ng malakas na hangin. Pagkatapos ay hindi naabot ng tamang broadsword ang itinalagang posisyon, ngunit direktang pinutol ito ng walang laman. Nagtataka silang tumangala at tumingin sa direksyon ng kakaibang hangin, ngunit nakita na lamang nila ni Aaron na marahang binawi ang kanyang kamay sa oras na ito. Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao at halatang hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng Aaron. Hindi ba't sinabi niya sa lahat na magtanggal ng braso? Bakit bigla mong pinigilan? Nang makita ang mga pagdududa ng mga tao, mapait na ngumiti si Aaron at umiling, kapag natural na gustong malaman ng kapatid ko ang katotohanan ng pagputol ng kutsilyo, ngunit sa kabaligtaran, bilang iyong kapatid, paano kita pakakawalan ng ganito? Ngayon lang, pagsubok lang. Pagsubok lang ng puso mo. Congratulations sa lahat ng mga kapatid na tumatayo. The Mystery Alliance welcome you to join. In addition, Moyang. Mahinang sabi ni Moyang, oo. Bagamat hindi ko kilala ang unang 12 tao na nanguna sa pagtayo ngayon, mapapatunayan ko man lang ang kanilang tapang. Hello, tanggalin ang iyong pangalan. Napakaraming kapatid sa liga, at palagi silang nangangailangan ng makakatulong sa pamamahala sa kanila. Naiintindihan ni Moyang. Umorder si Moyang. Nang marinig ang pag-uusap na ito, ang 12 alagad na unang tumayo ay napakasaya sa lugar. Lubos silang nagpasalamat sa kanilang pinili. Ang iba naman, habang sunod-sunod na humahanga sa 12 tao, naiinis sila sa kanilang kahinaan on the spot. Gayunpaman, hindi sila desperado. Hindi bababasa sa pamamagitan ng bagay na ito, naiintindihan nila kung paano tretuhin ang Aaron ng may katapatan at tapang. Yung iba naman na hindi tumayo at nagnanais na ay diskarga ang kanilang mga armas, umalis na kayong lahat. Ayokong patayin kayo, ngunit hindi kayo kwalipikadong sumama sa amin. Sa di kalayuan, bahagyang umiling ang attendant na nakaputi, Aaron ay hindi dapat. Kung hindi siya bumangon,
Huwag sabihin ang kalahati, ngunit hindi bababasa. 30–40%. Ito ay libu-libong tao, huwag lang ayaw mo, ngumiti ang babaeng nakaputi, ito ang kinang niya, matalino, ang ilan sa mga tagapag-alaga ay hindi naintindihan, ito ay hindi matalino, pagkaraan ng mahabang paghagis, napakaraming tao ang nawala, ang layunin ng mga umaalis ay gawin ang mga nananatiling higit na superior at may kumpiyansa, naturally, magkakaroon sila ng mas malakas na pakiramdam ng pagiging kabilang sa koponan, at sa isang pakiramdam ng pag-aari, ang kanilang katapatan ay ma-maximize, alam mo at kung iyon ang katapatan ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng bagay na ginagamit ni Han Sanchen ang ganoong paraan upang gawing matatag at matapat na hukbo ang mga ito sa isang iglap kung ang pamamaraang ito ay hindi mataas. Ano pa ang maaaring maging mataas? Ngumiti ang babaeng nakaputi, nang marinig ito, tila may naintindihan ang encourage, sa oras na ito, muling binunot ni Aaron ang Jade Sword, na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, at dahan-daang naglakad palabas ng karamihan sa kabilang panig. Storytelling channel sa YouTube. Ang karamihan ay hindi mga sundalo, ngunit, isang grupo ng mga eksperto at ilang natitirang mga executive. Ang Jade Sword ay dahan-daang dumulas at gumawa ng nakakatusok na tunog, na nagpagulo sa mga tao. Sino ang mga executive ng pamilya Fuya? Tumayo si Aaron at malamig na tumingin. Ang isang grupo ng mga tao ay nagtinginan sa isa't isa ng mahiyain, at sa wakas higit sa 100 tao ang nag-aatubili na tumayo. Sino ang mga executive na dapat mahulog sa lungsod? Tanong ulit ni Aaron. Ilang tao pa ang tumayo? Iba sa mga sundalong iyon, ang mga taong ito ay talagang mas natatakot, at ang dahilan ay napakasimple. Kung ang pagpatay sa mga sundalo ay maipaliwanag sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga utos at hindi sinasadya, ang kanilang mga executive ay hindi makakahanap ng anumang magandang dahilan. Kung titingnan ang mamamatay tao na mga mata ni Aaron sa oras na ito, lahat sila ay may isang bagay na alam. Baka nilalamig sila. Bilang mga sundalo, tungkulin nila na huwag sumuwi sa mga utos, na maaaring patawarin. Bilang mga tagapamahala, hindi mo ito maaalis. Oo nga, malamig na sumulyap si Aaron sa dalawang grupo ng mga taong tumayo. Ang mga tao sa magkabilang panig ay ibinaba ang kanilang mga ulo at natahimik. Kung tutusin, totoo rin ang sinabi ni Aaron. Gayunpaman, naninindigan pa rin ang ilang tao, Hanye, oo, kami ang namamahala ng lungsod o Fuya. Sa huli, ang aming pamamahala ay palaging mababa at nasa gitnang antas lamang, at hindi kami kwalipikadong lumahok sa kung ano talaga kami, ipatupad. Kung meron, kasama sana tayo sa listahan ng 30 tao. Bakit natin tayo iiwan? Alam ko naman na naghihinala ako sa sophistry, pero ito rin ang totoong salita ng ating mga tao. Sa sandaling nahulog ang mga salita, maraming tao ang tumanggo ng sunod-sunod, oo, oo. We don't know much about many things in the city. Yung mga sumasali sa decision-making, hindi man lang nag-iisip tungkol dito. We don't have enough status, so. Hanye, kami ay inosente. Malamig na ngumiti si Aaron, inosente. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, tumanggo siya, talagang makatwiran ang sinabi mo. Gayunpaman, palagi kang nakikilahok dito. Matutulungan ako ng mga sundalo na arestuhin ang tunay na mamamatay tao sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan. Ano ang silbi mo? Nang marinig ito, ang mga tao ay walang magawa, na totoo rin. Ang kanilang karanasan sa pagsingil sa larangan ng digmaan ay halos hindi maihahambing sa karanasan ng mga sundalo. Master Han, maaari nating salakayin ang kalaban na parang mga sundalo. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang posisyon. Gaano kahalaga para sa iyo na sumugod sa labanan? Aaron disdained na ngumiti, nang malamig na ang puso ng lahat, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Well, mahinhin ka, at naiintindihan ko ang iyong mga karanasan. Paano kung lahat kayo ay na-promote sa isang mas mataas na ranggo at gumaganap ng mga karapat-dapat na gawa? Ang lahat ay natigilan sa lugar, at walang sumasalamin sa kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay nagtatanong pa rin sa isang segundo. Palagi nilang nararamdaman na ang kanilang mga ulo ay hindi matatag, ngunit sino ang makakapag-isip na kapag ang rurok ay lumiko, ang balangkas ay nakahanap ng isang nakagugulat na pagliko. Hindi lamang hindi patay, ngunit na-promote din sa isang mas mataas na antas. Opisyal na promosyon, Master Aaron, ikaw. Hindi mo naman kami niloko, di ba?
Lahat tayo makasalanan. Buti na lang hindi pinatay. Paano tayo? Malamig na ngumiti si Aaron, kailangan mong utusan na patayin ang kapatid ko. Kasalanan yan. Kung gusto mong magambag, lumaban ka, pabalik laban sa aking kaaway sa parehong paraan. Ito ay isa sa kanila. Para sa paghihiganti, marami ring mga inosenteng sibilyan sa lungsod. Kailangan mo akong tulungang itayo muli ang kanilang mga tahanan. Pangalawa na ito, hindi ka ba maliit na tao? I'll give you a chance to sit up and make greater contributions. Is that enough? Malamig na tanong ni Aaron. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, isang grupo ng mga tao ang direktang nagkatitigan. Parang ang hirap gumising sa gulat. Nakakuyom ang kamao ng babaeng nakaputi doon, at ang buong katawan ay hindi maiwasang bahagyang manginig. Ang mga katabi niyang katabi ay nagmulat ng mga mata. Anong ibig sabihin nun? Kailan pa nagkaroon ng ganitong magandang pagtrato ang mga natalong preso? Storytelling channel sa YouTube. Bahagyang kumunat din ang noo ni Ivory, na parang may iniisip. Biglang ngumiti si Ivory. Naiintindihan niya kung bakit ginawa ito ng Aaron. Ang dahilan ay talagang napakasimple. Siya ay nag-aayos ng isang paraan na pinakaangkop para sa kasalukuyan ayon sa proseso ng kasaysayan. Sa kasaysayan ng daigdig, ang China ay nakaranas ng mga pagbabago sa mga dinastiya sa loob ng libu-libong taon, at lahat ng uri ng etnikong minoriya ay sunod-sunod na tumapak sa makasaysayang yugtong ito. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay isang iglap lamang sa kawali, habang ang iba ay nakagawa ng isang tunay na dinastiya. Halimbawa, sina Liao at Jin ang Central Plains at nagtatag ng mga puwersa, ngunit kalaunan ay umatras mula sa yugto ng kasaysayan. Isa pang halimbawa ay ang dinastiyang Yuan at dinastiyang Qing. Katulad ng dalawang nasa itaas, isinama rin sila bilang mga etnikong minoriya. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay sa wakas ay itinatag nila ang kanilang sariling dinastiya at pundasyon sa hindi pamilyar na lupaing ito. Ang pangunahing dahilan kung bakit ito ay ibang-iba ay nakasalalay sa iba't ibang paraan ng paghahari ng posisyon sa pag-upo. Ang una, na may sariling maliit na kapangyarihan, ay gustong kontrolin ang lahat, na nagreresulta sa hindi tiyak na sitwasyon at maling patakaran. Sa huli, ang mga taong Han ay malawak na tinatanggap, upang ang mga taong Han ay may hiwalay na jurisdiction. Kung itutuon lamang nila ang kanilang soberanya, pagtitibayin nila ang kanilang pundasyon at sisiguraduhin ang mundo. Sa isang pangungusap ng mga taong Han, maaari din itong maunawaan bilang pagkontrol sa mga dayuhan sa mga dayuhan. Napakaliit ng kapangyarihan ni Han Sanchen at ng iba pa sa lupain ng pamilya ng demonyo. Kung ang isang solong tao ay diktatorial, unti-unting magkakaroon ng problema sa hinaharap, ngunit ang sitwasyon ay ganap na naiiba sa ilalim ng jurisdiction ng orihinal na koponan. Alam ng mga tao dito ang lugar na ito. Natural, marunong din silang mamahala. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga taong ito ay inabandona muna, at ngayon ay bigla silang pinuri ng Aaron bilang mga panauhing pandangal at sunod-sunod na napromote. Ang malakas na psikolohikal na kaibahan ay halos pareho sa mga sundalong iyon. Pahahalagahan nila ang alam nilang hindi madali kaysa sinuman. Kahit na sa mga taong ito, mayroong sumusuporta sa mga miyembro ng pamilya, kayong mga miyembro ng pamilya at mga dapat iwanan. Oo naman, malamig na sumulyap si Aaron sa karamihan at sinabing, ang higit na inaasahan ko ay hindi lamang kayo gumagawa ng merito na paglilingkod para sa inyong mga kasalanan, kundi pati na rin para sa inyong sariling mukha. Nakita mo na kung sino ka, pero pinabayaan ka lang ng iba. Basura, basura at kumpe ng kanyan. Gayunpaman, naniniwala ako sa iyo, at naantig din ako sa iyong sinseridad. I am willing to give you a chance, but remember, this is more an opportunity for you to prove yourself. Isang araw, kapag sinundan mo ako upang hulihin ang mga nag-iwan sa iyo, kapag naabot mo na ang rurok, maaari mong gamitin ang iyong sariling mga aksyon upang maingay na sabihin sa mga nag-iwan sa iyo at hinamak ka na nararapat kang igalang. Pagkatapos ay tumalikod si Aaron at pumunta sa harap ng bulwagan ng ilang hakbang, ngunit hindi siya lumingon at tumalikod na lamang sa mga tao. Dati akong taga-suporta ng pamilya. Nagsinungaling sa amin si Fu Chan Chengxian na lahat ng bagay sa pamilya ay sinaktan ni Han Sansan at Ivory. Ngayon, kapag talagang may problema kami, binibigyan kami ng pagkakataon ni Han Sansan at Ivory. Ano tungkol kay Fu Tian?
Ngunit iniwan niya kami dito para mamatay ang kanyang ina, tama si Han Sansan, ngunit hindi siya mag-aaway para sa hininga si Tian ay naputol. Si Lao Su ay isang miyembro ng lihim na alyansa. Hindi kami pinabayaan ng iba sa kabaligtaran, binigyan kami ng Aaron ng promosyon dito, at ginawa ko rin ito sa iyo mula ngayon, itatapon ko ang aking ulo at magbuhos ng dugo sa iyo, hindi ako nagpapasalamat sa iyo. Gusto ko lang patunayan sa pamilyang Ye na hindi nila ako dapat iwan, oo. Ang pagtatayo ng lungsod ay dahil sa kredito at pagsusumikap ng ating gang, buti na lang kay Zuyan Shua kapag weekdays, nakakapuot na sinaksak tayo ng apo na ito sa harap ng panganib. Kailangan nating patunayan na ang walang kinalaman ang lungsod sa kanyang Zuyan Shua, kundi tayo, sa saliw ng madamdaming boses ng isang grupo ng mga executive, tuluyan ding natamba ang isang grupo ng mga eksperto at sabay-sabay na sumigaw, "Fuck, sinong hinahalo mo? May ibabahagi ka sa kanya, Aaron, sinong sikat at sino fucking more importantly, ano pa ang gustong ma-promote ng nanay niya? Enter, 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 you must enter," at halos kasabay nito, si Aaron na nakatalikod sa kanila ay napalingon din. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!